Husay. Dr. Husay. Dr. Noel Husay. Laksamana. 89.5 My Subic Bay Radio. Hey, it's Thursday once again. It's time for Konsulta Pang Medisina. Here is Dr. Noel Husay Laksamana. Magandang araw sa ating mga kaibigan na nakatune in ngayon dito sa ating Konsulta Pang Medisina. At ngayong umaga po ay meron tayong isang special guest doctor. She's a genuine Sambalenya, born and raised in San Narciso, Zambales. Siya po ay nagtapos ng kanyang pagmimedisina sa University of Santo Tomas at doon din po siya nag-training ng obstetrics and gynecology. Then nag-fellowship training pa siya sa ultrasound sa East Avenue Medical Center. Siya po ay 8 years na nagpa-practice sa clinics pero batang-bata pa rin. Ano? Let me present to you Dr. Angelica Villarreal. Doktora, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng ating tagapakinig. Opo. Ang ating doktora po, ang specialista po natin ngayong umaga ay isang obstetrician, gynecologist. So, pwede kayo magtanong tungkol sa mga issues ng kalusugan ng babae sa panganganak at anything and everything under that area. Yung scope po na yan, no? So, you can join us. Pwede po kayo mag-text dito sa ating cell phone sa 0920-90-99937. At pwede rin po kayong mag-post ng question dito sa aming sa ating live chat. Pakibigay nga yung ating Alright. Opo, yung ating live streaming site, you simply type on the URL page www.ustream.tv/channel/895 Subic Bay or simply visit 89.5 Subic Bay Radio on Facebook. The link is there. One click away na lang kayo or simply Google. Alright, Google 89.5 Subic Bay Radio. Alright. Doktora, siguro para sa kaalaman ng ating mga listeners, ano ba yung nasasakop ng inyong specialty? Ang obstetrics and gynecology po ay ang sakop nito ay ang pangkalusugan para sa mga kababaihan at lahat ng mga health issues and concerns na related po sa pagkababae. Narito na rin po ang tungkol sa pagbubuntis, paghahanda sa pagbubuntis, mga sakit ng babae at actually malawak po ito. Kasama na rin po dito ang paghahanda para sa conception or yung tinatawag nating fertility, ganun. Marami rin pong sakit ng babae na like mga cancers at saka mga problema like mga myoma, mga ilan dito, mga endometriosis, infertility, anything related sa health issues ng kababaihan. So hindi lang po tungkol sa mga nagbubuntis lang ang tinitingnan ninyo. Opo. Kasama rin po dito ang mga nagme-menopause. At meron na rin po tayo ngayong pediatric gynecology. So sa mga bata? Opo. To enumerate po, nandito kaya meron po tayong mga subspecialty under the general term of obstetrics and gynecology like infectious obstetrics, pediatric gynecology, women's health like high-risk pregnancy, cancers in women, menopause, ultrasound in obstetrics and gynecology, at marami pa pong iba. Oo, ang dami pa ng scope nito, doktora? Oo, pero akala kasi nung iba ang nagpapatingin lang sa kagaya ninyong specialista sa OB-GYN ay mga buntis lang, Yung pala, pati yung mga nagsisimula mag-mens, mga nagme-mens, mga tsaka yung po mga healthy babae, mga kababaihan. Ano po ang inyong suggestion na panahon ng pagpapa-examine? In preparation po for pregnancy or general examination lang po? Opo. Kung wala naman pong problema at wala naman pong mga nararamdaman kasama sa general lang anong age po? Siguro. Right. Within 3 years of sexual intercourse, magandang nasi-screen na sila. Like the basic examination or
examine. Kasama dito ang pagpapapap smear, basic gynecologic exam na ginagawa ng OB. So, kung let's say fair na yung mga 20s, mga early 20s, unless merong mga problems or concerns. So, mga early 20s, maganda nagpapaano ha? Kung meron na po silang 3 years na may intercourse, ha? First 3 years. Opo. Within the Kahit first. wala pong nararamdaman. Oo. Yan yung maganda. Just to be sure. Parang Opo. screening lang po, ano? Opo. Ito, tanong ni Princess. Princess Kison is asking, Doc, 2 years na pong married, hindi pa magka-baby. So, what to do? From Princess Kison. Okay. So, pag 2 taon na po kayong nagsasama at wala pa ring pagbubuntis, maaring merong problema either sa inyong dalawa. Kadalasan, ang madalas lumapit sa amin ay mga babae. Kasi sila ngayon nagdadala ng pregnancy. Ang criteria po na matatawag natin for infertility is 1 taon na nagsasama, walang ginagamit na contraception, walang mga barrier methods like mga condom, at with regular intercourse, meaning at least 3 times per week, tapos hindi po nagbubuntis, makaklasify ka na under primary infertility. Opo. So, kailangan pong magpatingin kasi kailangan pong suriin kung saan nanggagaling ang problema. Baka hormonal lang ito or kung merong problema sa ovaryo, sa matres, or anywhere in your reproductive organs. Kadalasan po, 30% ng cause ng infertility ay nanggagaling sa lalaki. 70% ay nanggagaling sa babae. So, mas maganda, ini-encourage namin ang mga couples that they come in consult together so we can advise them and then they can work as a partner. It takes 2 to tango, ika nga. So, 2, Doktor? Opo. Sabi naman ni Sarah, Doc, sister ko siya. Sister niya raw. Sister ni Princess. Regular ba dapat na 3 times a week? Mas, Sige. Pag nasabi lang namin na 3 times a week, ibig sabihin, hindi naman kasi sila magkalayo, ganon. Hindi naman kinakailangan. Ang best would be, magtatalik ang mag-asawa sa period na sila ay fertile. Oo. Kadalasan ito ay nasa kalagitnaan ng isang 28 or 30-day cycle ng babae. Sa mga day 14, doon po yung ovulation ng babae. So, paano may pagbilang ng doktora para sa kaalaman namin ni DJ Tom? Ang cycle, ang normal na menstrual cycle po ng babae ay nagre-range between 25 to 35 days ng interval from unang araw ng regla hanggang sa susunod na pagre-regla, yung laging unang araw. So, ang unang pagpatak ng dugo ng regla, yun ang tinatawag nating day 1 of cycle. So, magbibilang po tayo magmula sa unang araw, that's day 1, day 1, 2, 3, and then mga hanggang 14, no? Kadalasan yun kasi yung fertile period around that time. Yun. So, hindi ibig sabihin na iba-iba ang petsa ng pagre-regla mo, irregular ka. Kasi yun ang misconception ng karamihan sa ating mga kababaihan. Akala, irregular on the first palagi. Kunyari, October 30 lagi, November 30, hindi po. Basta kung ang interval ay between 25 to 35, regular pa rin. Opo, pasok po siya sa normal interval ng menses. At babatiin natin muna ito, nakikinig, buntis daw siya. Si Aida de la Rama. Magandang morning sa inyo. At yung best friend niya na si Ann, nakikinig. Happy listening sa inyo. Happy viewing, naka sila sa internet. Nanonood sila sa atin, Doktora, sa ating live streaming. Yeah. Welcome ko, Miss Sarah. Yan, sabi. Doc, yung infertility ba laging 1 year dapat? Ay, same nung isa kanina, no? At least 1 year. At least 1 year. Kung hindi po successful na nagkaroon ng conception sa loob ng 1 taon, maaari nga pong may problema. So, marami pong detalye ito. So, mahaba ang, it takes commitment, time, and effort from the couple na magpakonsulta. Pero kailangan nga pong matingnan para mas masuring mabuti. Doc, 2 weeks delayed po. Kailan dapat magpa-check up? 2 weeks.
Kung 2 linggo ka ng delayed, maaring ikaw ay buntis or kung may iba namang problema sa hormones, pwede din yun, no? So, pwede na po magpatingin. 2 weeks pa lang. Opo. Diba pwede na rin magpa-test? Pwede na siyang mag-pregnancy test. Kadalasan po sa mga pasyente natin, pag 2 weeks pa lang, sila na mismo yung gumagawa ng pregnancy kit. Kasi maaari mo yung mabili over the counter. Reliable po yung doktora? Depende po kasi sa klase, ano. Meron din po tayong tinatawag na false positive and false negative doon. Hindi naman siya talaga 100% foolproof na accurate. Ang masasabi natin na talagang buntis siya kapag nakita na po talaga natin na mayroong embryo doon sa loob ng bahay bata or matres na mayroong heartbeat, ganoon. So talagang yun yung definitive na pregnant siya. Pag meron talagang ultrasound, ano po. Ito, doktora, related topic din, pero interesting ha. Sabi ni Ellen of Bahak-Bahak, Doc, yung best friend ko nag-take ng Cytotec pero nabuo yung bata. Normal naman pinanganak. Wala bang effect ito later in life? Okay. Ang Cytotec po, para sa kaalaman ng lahat, ay isang gamot na initially na ginawa po nila ito para sa sakit sa sikmura, para sa ulcer. Pero ang isa sa mga hindi magandang epekto nito ay isa siya na abortive patient nga po siya or nakakapagpalaglag. So hindi talaga siya ginagamit ng legal dito sa atin. Ano na siya, doktora? Hindi na siya available sa market ngayon? Hindi po siya available sa market, pero meron pa rin mga lumalabas. Depende kung ilan lang nainom or nainom ng pasyente. Kadalasan nga nakukunan kapag ganun, kumbaga sinadya na itaglag yung bata. Ang effect nito sa baby depende rin kasi kung sa nabuhay naman yung baby, magandang magpa-congenital scan para makita kung merong mga naging epekto dito sa baby. Later in life, depende rin. Walang mga specific na pag-aaral or saliksik, gawa nga po ng hindi naman talaga sasadyain ng mga mananaliksik na bibigyan na sa tao. So wala pong mga ganong pag-aaral. Walang progressive study, puro retroviral siguro. Opo. Kasi nga po, hindi siya ethical. So, isa yun sa mga limitasyon. Kaya, hindi natin masabi. Pero kung sa circulation ng bata, usually nga sa brain yun, although mga anecdotal reports lang, hindi talaga siya yung... Hindi documented hindi talaga. Documented. Kasi nga po, walang pag-aaral at saliksik ayon doon. Ito naman, sabi ni Third. Doc, ano po ang premature? Yan. Siguro premature baby, ano? Opo. Kung premature birth, ibig sabihin hindi na kompleto ng bata ang 37 weeks sa loob ng sinapupunan ng ina. Ganon, masasabi natin premature yung bata. Pag premature labor, ibig sabihin nga nag-labor ang nanay bago pa sa kabuwanan niya. Ang cut-off natin ay pag nakompleto ang pagbubuntis ng 37 completed weeks, term po yun, 37, mature. So kung kunyari pinanganak siya na 28 weeks, 32 weeks, premature, ganon. So, yun mga tanong nila palagi pag prematurity. Opo. Kung yung sa amin bilang isang eye specialist, lagi tinatanong kung nagkakaroon ng defekto sa mata. Opo. Kasi yung isa sa mga madalas na makitang nagiging problema aside sa respiratory, because of the respiratory problem is yung retinopathy of prematurity. Opo. So, yun po yung ini-screen naman po yan. Palagi pong kinukonsulta ang mga ophthalmologist kapag ka-premature ang bata. Gawa nga ng retinopathy na related sa premature. Pero sa brain development, marami kami nakikita na premature naman, pero normal naman yung kanilang pag-iisip. Opo. In fact, kasi yung valedictorian namin doon, premature. Oo. Kadalasan po talaga ang concern natin dito ay yung maturity ng baga or lungs ng baby. Kasi yung doon nakabase yung survival niya after niyang mailabas. Kung kulang sa linggo, araw or buwan. Yun nga. Keep sending your questions po. 0920-90-99937. At
pansamantala po muna kaming magbe-break dahil 9:30 na at babalik po pala kami ng in a oras few. dito, Yeah, Doc. in a few minutes babalik po kami kaagad. Just send Panahon na naman ang tag-ulan. Puso na naman ang baha, bagyo at sakuna. Dapat laging handa. Dapat meron kang nakahandang damit na nakaimpake kung sakaling may bigla ang paglikas. Emergency light or flashlight, AM/FM radio, cellphone, at sapat na baterya. Mag-stock ng pagkain hindi na niluluto tulad ng biscuit, delata at iba pa. Mga bagay na pwedeng lumutang kung sakaling may baha. Sapat na haba ng tali o lube. Sapat na inumin. Maghanda ng isang ligtas na lugar sa inyong bahay kung saan maaari inyong puntahan ng buong pamilya kung sakaling may malakas na bagyo. Dapat meron kang emergency number ng mga kinauukulan sa inyong lugar. Laging tatandaan, kaligtasan ay paghandaan para sa kuna ay maiwasan. Isang paalala mula sa Subic Bay Metropolitan Authority and this station.